Ay, naku. Pagod na pagod ako. Kailangan magsanay ka na ng pagpunta rito. Dahil pag nakasal tayo, ay dito tayo magpapatayo ng sarili nating bahay. Napakaganda ng lugar na ito. Tahimik ka. Tanaw ang buong kabayanan. Alam ko magugustuhan mo. Kaya naman nagsisikap ako mabuti para mabili ang mga lupaing ito. Kasama ng sinasaka kong bukid. Siguro kung tayo nang may-ari ng lahat ng bukid na ito. Ano? Huwag kang mag-alala, Flora. Darating din ang araw na lahat ng lupa ay matatanong mo. May magiging atin. Ipagpapatayo kita ng magharap bahay na may malawak na atin. Kukuha tayo ng maraming katulong. Nang sa gayon ay makasama mo sa pagtatrabaho sa bahay. Hindi ko kailangan ng karangyaan. Maging tapat ka lang sa iyong pag-ibig. Ay maligaya na ako. Makaaasa ka, Flora, na ikaw lamang ang babaeng pakamapaling ko habang ako'y nabubuhay. Mabuti pa kaya umuwi na ako. Baka hinahanap na ako sa bahay. Ha? Hindi na ako papanig ng bahay niyo. Kasi may gagawin pa ako sa bukid eh. Pupunta ka rito mamayang gabi, ha? Kung malamig ang ulo ng lola mo, alam mo naman yun eh. Mainit ang mga matanong sa akin. Ana, magaling na babae. Hoy! Saan ka ba nang galing bata? Kanina pa ka naghahanap sa'yo. Ha? Eh, dyan lang ho sa tabi-tabi, Lola. Ang daming trabaho dito sa bahay eh kung saan-saan ka naglalakot ha. Ikaw namang lalaki. Kung saan-saan mo kinakalag ka dito si Flora. Puro katamaran ang tinuturo mo sa apo ko. Palibhasa yung lahi kayo ng mga batugan. Oy! Sinong may lahi batugan? Kung sino nasaktan, siyang may sugat. Oy, Nanabelay, huwag kang magsasaltahan ka dyan. Ako ay hindi ko sintidor ina. Ay, mabagsak na pambasak ko si Dora ang inalakabaing bundat. Ay, ano ba? Ay, bakit ba? Ay, ano ba yun? At dapat mong malaman na pinalaki ko ang aking anak sa tulo ng aking pabet. Asin ba tumutulog? Ay, may tulo pala. Ay, ako. Ano ba yung tulo? Ay, tama na ho. Ano tama na? Nakita mo na kung anong puri ng pamilya na pinili mo. Halina kayo, Lola. Hoy! Pabayaan mo nga ako. Baka akala ng mga ito eh. Kaya nila tayong andirin. Ha? Tama na ho, Lola. Baka hikahin kayo. Relax na ho, Lola! Relax! Kapag relax ka ba nitong mga kapitbahay mo, mga sweetie? Huwag po kami nililintik, ha? Abang ay ko, lintik ka. Anak ko talagang kinahain, ginagalit. Lola, tama na ho yan. Konting lamig naman, oh. Hoy! Balik nyo sa itaas! At huwag kitang makikitang nakikipag-usap sa tinamaan ng lipstick na yan! Ay, tama na naman ho yan. Hoy, lalaki, uwi ka bahay. At huwag ka nang pupunta sa impaktong bahay na to. Hoy! Hoy! Wala nang tingin-tingin! Alembong! Hala! Akyat doon sa itaas! Ano? Pagalitan ka na naman. Wala ka naman, okay. Ikaw din lang ang magiging balay ko. Mabuti pa nga puruhin na ang kuha ng anak ko. Aba! Hindi nagmamata anak niyang sukha namang pisat! Naku! At namintas ang may magandang apo. Talagang hinahanap ko! Ba, nag-aaway na naman ang magbalai ah. Bakit hindi na kayo nagkasundong dalawa? Tama! At hindi may ka problema. Malis ka! Papa, hindi ba niyo alam ang bagong kasabihan? Kamayan ang magkakapit bahay para umunlad ang bayan. Tama! Pero pag ang kapitbahay si Alamero, Ganito ang ginagawa! ha? Walang pala! Walang yan!
Ano ba ito? Demonstration? Talaga ikaw? Di ba ka nakikialam? Naku, alam ka yan. Sa mukha naman ng tao nakikialam. Ano? Ako tinatawa-tawa mo. Buisit! Buisit! Talo ka, buisit! Naku, bakit bago lang kami tayo? Bakit na dito? Ay, Nay! Sweetheart ko naman, oh. Kailangan pa ba namang itanong yun? Alam mo namang ikaw lang ang love ko. Oo, cross my heart. Anything you say, honey pie. Alam mo naman, basta sinabi mo, bow lang ako ng bow. What is this? Oh, ano sa'yo mo? Oy. Yeah, of course, the pink one, baby. The pink one, yeah. All right, huh? The same place? Bye for now, baby. Okay. Okay. Eros. Hi, ma. Sino ba yung kausap mo sa telepono kanina? Si Malu? Malu. Never heard. Oh, hindi ba si Malu Soriano ang girlfriend mo? Noong isang linggo yun. May bago na ako ngayon. Si Menchi. Bago na naman? Abay, nung nakaraang linggo, ang nobya mo ay si Tessie. Pagkatapos si Susan. May Nori pa. Abay, kung magpalit ka ng nobya, para ka nagpapalit ng damit. Talaga kung ganun, ma. Kailangan testingin ko silang lahat para makapili ako ng mabuti. Baka sa kapipili mo, makapuha ka ng bungi. Hindi mo balimbungi. Marami naman dentista dyan eh. Basta't wala lang bad breath, okay na. Puro kakalokohan. Basta ito, may papayo ko sa iyo. Pumili ka ng babaeng ikararangal mo. Yung kauri natin. Yung hindi nakakayang mapabilang sa angka ng madrigal. Eh paano kung magustuhan ko'y mahirap at walang pinag-aralan? Hindi mari yun. Alam ko ang taste mo sa babae. Hindi ka pipili ng basta-basta. O ano ang bo? Telegrama para sa iyo. Sa akin? Palagay ko tungkol yan sa problema niyo sa asin. Kanino galing? Sa katiwala natin sa asyenda. Bad news? May nangyari bang masama? Wala naman. Kaya lamang, ayaw pumayag ng ating mga tauhan sa dating kasunduan. Gusto nilang taasan ng kanilang parte. Yun lang pala eh. Anong ginagawa ni Ramon? Bakit hindi niya ayusin yan? Ang mabuti pa, ikaw na ang pumunta sa Laguna bukas. Kausapin mo ang ating katiwala. At ikaw na ang bahala kung anong mapagkasunduan. Ang mama naman, oh. Bakit ako pa? Dami-dami na makutulong dyan. Si Uncle Ambi, no? Mabuti na ikaw mismo ang pumunta doon. Ano mo tuloy ang pasikot-sikot sa asyenda? Isa pa, kailangan naman makilala mo ang mga tao eh. Di pumunta. Pero nasama kong girlfriend ko. Paano naman ang gagawin ng girlfriend mo doon? Ma, boring doon ko kung nagsosolo. Kailangan may kasama akong chicks para malibang. Baka kung anong gawin yung kabalbalan doon. Ang mabuti pa, isama mo si Ambo. Nako. Ma, pareho na kami kay Lulot ni Uncle Ambi. Ron, be successful in life. Don't mix business with pleasure. Tama ka. Kaya tumanda tayong dalawang lalaki. Sus! Tama na nga yung loving-loving nyo. Araw na araw, romansa kayo na romansa dyan. Ingit ka lang kamo. Bakit ako maingit? Pag ako naman nagka-boyfriend, ang gusto ko ay isang Prince Charming and Shining Armor.
Loka. Hindi na uso ngayon yan. Wala nang prinsipeng nakakap sa panahong ito. Talaga, kung gusto mo, makakakita ka ng milyonaryong playboy na nakakotse. Well, yun ang hihintayin ko. Hindi ako mag-aasawa, kundi rin lang sa mayaman at pogi pa. Yan ang akala mo. Big. Oras na tamaan ka ng pana ni Cupido. Ting! Sentro dito. Walang pinipili yan. Kaya matanda, bata, punano, uba, o bulag. Basta mararamdam mo na lang yan. Ay, ewan ko lang. Basta ang gagamitin ko ito at hindi ito. Halika na. Halika na tayo. Eh, natang mama sa'yo. Uy, saan tayo ng ginagawa mo yan eh? Flora! Hindi ko na sinasadya. Bigla na lamang siyang tumakbo sa harap ng kotse. Dali mo natin sa ospital. Malapit lang mo dito. O sige, sakay namin sa kotse. Sakay na. Nurse, let me know when she wakes up. Kumusta ang lagay niya, doktor? Ligtas na siya sa panganib. Ngunit, may peligro ang kanyang paningin. At kung hindi maagad ay maaaring siya'y mabulag. Walang mabuti niya kung hindi dalhin siya sa ospital sa Maynila. At doon ay kumpleto ang kanilang mga and she will be treated properly there. At may palagay akong doon ay kinakailangan maoperahan siya sa mata. Kailangan makauwi muna ako para ipalam kay Nana Bella yung nangyari. Baka nag-aalala na yun sa amin eh. Pwede mo nang iwan ng pasyente. Makakatulog naman siya hanggang mamayang gabi. Halika. Ihatid na muna kita sa inyo. Nang tuloy makapagpaliwanag ako sa inyong mga magulang. Doktor, kayo na muna ang bahala kay Flora. Sasamahan na kita. Don't worry, she will be alright. Aalis na muna kami, doktor. Kailangan maikuha na ng reservation sa Manila Hospital si Flora. Mabuti pa nga iligas kaso. E di, maiwanan ka na dito. Mabuti pa nga. O sige. Dr. Sguerra, please proceed to the emergency room. Ayun! Dr. Yun ang Sierra. kasagasa kay Flora. Please proceed to the emergency room. Yaka, ginawa mo kay Flora. Dario, huwag! Hindi kasalanan ni Ronnie nangyari. Si Flora ang umara sa daan kaya siya nasagasaan. Pinagtatanggol sa walang yan. Dito ay kulong! Katandaan mo. Oras na mapahamak si Flora. Hinta ka sa akin. Pagpapayaran mo, ginawa mo ito. Hindi ko kayo masisisi kung magalit naman kayo sa akin. Ngunit totoo ang sinabi ni Esther. Bigla na lang tumalon si Flora sa daan. At hindi ko siya nailata. Anong lagay ni Flora? Nabalan ba siya ng buto? Ligtas na ho siya sa panganib. Binigyan ho siya ng papatulog ng doktor para makapagpahinga siya. Wala ba nasaktan sa kanya? Hindi ba siya napinsala? Ayon sa doktor na tumingin sa kanya, maaaring mabulag siya. Ano? Mapupulag si Flora?
mabulat. Hindi maaari mangyari yan. Eh, Lola, ang sabi ho ng doktor, pansamantala lang ho yun. Kaya kailangan ho siyang dalhin sa Maynila para maoperahan kagad. Oo, pirahin. Eh, saan tayo kukuha ng pera? Huwag kayong magalala, Lola. Ako ang bahala sa lahat ng gasto. Hindi na kailangan. Kaya naman namin ipagamot si Flora. Ang mabuti pa umalis ka na. At huwag kang magkakamaling bumalik pa dito. Kaibigan, wala tayong panahon para magsintinyento at magalit. Ang mahalaga ay ang kalagayan ni Flora. Kailangang madala siya sa Maynila bago mahuli ang lahat. Siya nga naman, Darius. Eh, kung sinasagot na ba niya lahat ng gastos bakit ba tayo mag-aatubili? At sino naman ho makakasama ni Flora? Alam naman ninyong hindi ko maaaring iwanan tong bukid eh. Eh, hindi rin ako pwede. Eh, baka doon pa ako sumpungin ng aking rayupa. Lola, Ah, di ako lang sasama. Kayang-kaya ko maalagaan si Flora eh. Ho? ay. Oo, hala, sige. Wala kayong dapat nalalahan. Naroon naman ho mamakot. Ano? Gagawin mo pa akong yaya ng kung sinong probinsyanang yan? Bakit? Sino siya para pag-aksiyahan ko ng panahon? Mama, hindi ko naman po sinasabing bantayan ninyo siya. Ang ibig ko lang pong mangyari ay talawin ninyo. Uli lang na siyang lubos. Wala siyang kamag-anak dito sa Maynila. Ay, Kiver. Marami namang nasa doktor na maaaring mag-alaga sa kanya sa ospital. Kailangan di ko ang babae yan. Private room pa. Pero pwede naman sa war. Ako ang umiti yan na ilagay niya si Frankie. Mukha naman ang ating-ating sa ward lamang. At bakit? Napaka-society naman ng babae niya. Hindi ba niya alam kung gaano kalaki ang gasto sa private room? Mama, alam mo ba na lalong lalaki ang gastos natin kung magdemanda ang mga tao? At alam mo ba na maaari siyang mabulat ng habang buhay? And I'm responsible for it. That's why I have to do everything for her. Ikaw na nga ang bahala. Kung gusto mo magtapon ng pera, problema mo na yan. Madaling kitain ng pera, Mama. Pero ang paningin ng isang tao ay katumbas ng kanyang buhay. Hindi maaaring palitan. Hindi maaaring kitain. Tama na yung pagkapilosopo mo. Umayag na ako. Ano pa? Bait talaga ng mami ko. O, nabola na naman ako. Bait talaga. Lola? Esther? Esther? Lola, gandaan ka. Matapos sa'yo kumilos. Esther? Ano nangyari sa akin? Saan ako naroon? Nasa ospital tayo ng Maynila. Hindi ba natatandaan? Sa bundok ng kotse. Talaga bang madilim? Bakit hindi ako makakita? Bakit hindi mo ako sinasagot? Huwag kang mabibiglay, ha? Nagkaroon ng konting pinsala ang imang mata. Kaya, hindi ka makakita. Ang ibig kong sabihin ay, mabubulag ako. Magiging bulag ako. Uminaw ka, Ina. Uminaw ka. Ang pagkabulag mo pansamantala lamang. It's not permanent. Kaya nga, under observation ka. Orang, hindi ang sabi lang doktor na tumingin sa akin eh. Kaya,
Pagka... Wala akong hiyaw sa'yo. Kung bibigyan mo ko ng pagkakataon, patulungan ko siya. Pagbibigyan kita. Ngunit ito, tandaan mo. Huwag kang magkakamaling ipahamak si Flora. Gato. Ikaw ang mananagot sa akin. This is my love. Titigit ng dusa sa'yo nakamtan ko'y ginhawa ang iyong pag-ibig ang naging ng aking diwa sa tuwid-tuwid. Mahal, tayo ba bang may buwan? Magsumpaan, magpapanggang sa buhay. Pag-ibig ko'y walang maliw ng alinlang. Tayong walang pag-ibig ko'y walang maliw ng alinlangan. Tayong Hoy! Pare! Ano ba nangyari? Parang natalo sa mo nga. Anak, walang mangyari sa'yo dyan, pwede kayo magmamagkir. Ang mabuti pa yoyoy, kantahan mo siya. Iparinig mo yung boses mo. Kunebre! Ay, ako, tamugo. Yung boses mo, patay. Dario! I was looking for her on the top of the mountain. My mother and father are all falling, but
I was on the top of the mountain. Because there's no water, my father and mother are always worrying. Cause father is really sick, so it's water. Rain, now again. My mother is sleeping, cause she needs you for cooking and washing. Mother will not be, mother always hungry. So mother, don't worry, I will help you someday. Now I'm still a little boy. My work is only playing my toys. But someday, mother, when I grow up, mother, I will help you. Mother, I'll work with you. Mother, I will help you. Mother, I love you so. Itong batang ireo, o, napakatindi naman. Eh, kung gatuwad na kami gatuwa mukha ka pa rin diyang Biyernes Santo. Alam ko, huwag mo alalahanin yun at nasa mabuting kamay. Saka, my friend, don't worry. Flora, that's not sinaw. But someday, kilat mata akin, iyo. Always happy. Happy New Year, oh. Damo niyo pa! Sinasaki mo yan! Ako na yung happy new year to. Talagang mahal na mahal ng aking anak. Kaya nag-broken heart eh. Broken hearted. Talaga palang sila ang puso. Pamili ka maging ka pa. Galing ka naman sa hospital, ano? Ano ba nangyayari sa'yo? Wala nang mga hospital ng probinsya namin dito eh. Hindi ka na natin ng bahay. Lagi ka nagbababay sa hospital. Mama, nasabi ko na naman sa inyo na walang kamag-anak dito si Flora. Naaawa ako sa kalagayan. That's why I'm doing everything to make her happy. Hindi po ba sapat na pagkagastosan siya? Kailangan bang bantayan na talagaan? Bakit? Ano akala niya sa'yo? Yaya? Oo, may gusto kong bantayan siya. Dahil nag-aalala ko ako na baka may mangyari sa kanya. Huwag kang magpakasila sa iyong sarili, Ronald. Alalahanin mo ang inyong spot. Hindi ang isang katulad lamang ni Flora ang kalulukohan mo. Bukod pa sa isang mahirap na probinsyanan, ay ubod pa ng pangit. Hindi niya lamang siya nakikita ng malapit mo. Kapag napagmasdan niyo siya, ay ma-appreciate mo kanyang ganda. Well, try mo eh. Tarantaduhan. Walang mabuti niyan kundi iwasan mo ang babae niya. Iwasan mo siya bago tuluyang mahulog ang kalooban mo sa kanya. Entiende? Ay, si Dario pala. Halika, tuloy ka.
Sinong kasama mong lumuwas ng Maynila? Ako lang? Ang gara naman itong kwarto. Kasing laki ng bahay. Dario? Halik ka na! Flora, si Dario na nito. Aba, Dario. Kamusta? Ba't ngayong ka lang? Walang maiwan kasi sa bukid eh. At isa pa. Ngayon lang ako nakadilihensya. Eto nga, may dala akong mga prutas. Sariwang gatas at mga bungang kahoy. Naku, bakit ka pa nag-abala? Ang dami namang pagkain dito eh. Siyempre, iba rin yung nakakain ka ng sariwa. Ito, inumin mo to. Mainit-init pa yan. Galing kay Matilda. Siyam na? Oo. Kumusta nga pala alaga natin? Ayun, lagi matamlay. Katulad ko rin. Miss na kita talaga eh. Hello there, how... I brought donuts and flowers for you. Kilala mo si Dario, di ba? Hello, pare. Hindi mo pa siya natatandaan? Maaari ko bang makalimutan ang taong naging dahilan sa nangyari kay Flora? Akin yung orchids, lalagay ko sa altar. Flora, din lang ka ni Ronnie ng orchids. Thank you. Pinagdawing kita ng paborito mong fly, mansanas at saka orange. Naku, masyado naman nakakaya sa ginagawa mo. Ah, di ka lang tataba. Masisira pa ang ipin mo. Saka mabuti pa yung mga dala ko na lang na prutas ang kainin mo. Sigurado pang lalapas ang katawan mo. Flora, maiwan ko na muna kayong dalawa. Bakit? Kakausapin ko lang si Dr. Perez. Yung nag-opera sa'yo. Babalik rin ako ulit. Excuse me. Flora? Sandali lang ha. Saan ka pupunta? Diyan lang sa labas. Uy pare, sandali. Gusto sana lang kitang kausapin. Sweet, pabusaan. Tungkol kay Flora. Marahil naman ay alam mo na malapit na kami ikasal. At di ko gusto ang inaasal mo sa kanya. Bakit? Masama bang alagaan ko rin siya? May kasalanan din ako sa nangyari, kaya katungkulan ko na pangalagaan din siya. Alam ko may iba kang hangarin sa kanya. Pinabalaan kita. Huwag kang magtatangkambag samantalahan siya sapagkat Mukhang nagkakamali ka. Wala akong masamang hangarin kay Flora. kung kaya ilayo mo siya. At huwag mo siyang dahanin sa mga regalo mo. Ba't kaya ang turing ka kay Flora? Ang mahilig sa karamihan ay mahirap tanggapin. I'm sorry kung ganyan na nakikita mo. Basta't ginawa ko na lamang ang dapat kong gawin. Excuse me. Iuwi ko si Flora sa probinsya. At ako nang bahala magpagamot sa kanya. Kapag ginawa mo yan, ay parang tinanggalan mo na siya ng karapatang makakita muli. Kung inaakala mong kaya mo na siyang ipagamot. Okay, no? Kunin mo siya. Esther? Ikaw ba yan? Hindi ako yun. Ikaw pala, Ronnie. Hindi mo pa nakita si Esther? Hindi eh. Bakit? Ano kailangan mo sa kanya? Kanina tinatawag ko kasi siya. Para ipaalam na bukas ang operasyon ko. Gusto mo ba sunduin ko siya para nandun siya bukas? Huwag na.
sobrang ang abala para sa'yo. Hindi ko na nga malaman kung paano ako makakaganti sa lahat ng kabutihang ginagawa mo eh. Huwag mo yun intindihin. Kahit hindi mo man ako bigyan ng kapalit. Higit pa riyan ang gagawin ko para lamang sa iyo. Huwag kang mag-alala. Wala ka namang pagkukulang sa akin. Bakit kinakailangan mong magpakasakit dyan? Bakit? Sapagkat iniibig kita. Sure? Baka nabibigla ka lang. Hindi, Flora. Hindi ako nabibigla. Noong una pa lang kitang dalhin sa ospital. Ay alam ko nang may pagtingin ako sa'yo. Imposible. Ang isang katulad mo ay hindi maaaring umibig sa akin. Sa isang bulag. Bulag, maintindihan mo? Huwag kang magsalita ng ganyan, Flora. Makakakita ka muli. Natitiyak kong magbabalik ang iyong paningin pagkatapos ng operasyon. At kung mabigo ang operasyon, hindi mo man naisip na maaaring mag-iinutil ako sa habang panahon? Alam ko kung bakit mo ginagawa to. Sapagkat naaawa ka sa akin. Alam mo na, maaaring manatili ako sa kadiliman habang buhay. Kaya pinanalakas mo ang loob ko. Hindi ko kailangan ng iyong awa. Kaya pakakalis ka na. Alam ko hindi ko mababago ang paniniwala mo. Ano man ang maging resulta ng iyong operasyon, hindi pa rin magbabago ang pagtingin ko sa'yo. I love you. I love you very much. Ipagdasal na lamang ninyo na sana'y maging tagumpay ang operasyon ni Flora bukas. Hanggang dito na lamang at pinasasabi ni Flora na wag na ho kayang mag-alala at mabuti ang kalagayan niya. Ipakikumusta na lang daw ho ninyo siya kay Dario at Aling Clara. Susulat na lang ho ako ulit kung ano man ang kahinatnan ng operasyon. Nagmamahal, Esther. Kawawa naman si Flora. Sana'y muling manumbalik ang kanyang dating pagtingin. Natitiyak ko, hindi niya pababayaan ang aking apo. Naniniwala ako, makakakita muli si Flora. Tatanggalin ko na ang bandage. Huwag mo munang ididilat ang iyong mga mata. Until I say so. Flora, dahan-dahan mong idilat ang iyong mga mata. Carefully and slowly. Doktor, Talaga bang madilim? Sandali lang. Nurse, please switch on the light.
Esther? Ronnie? Nakikita ko na kayo. Nakakakita na ako. Salamat po, Dok, ah. Maraming salamat sa inyo. Naku, huwag ka na mag-alala. Baka mapasama pa sa iyo. At hindi ka lang dapat sa akin magpasalamat, kundi sa Diyos. At pangalawa, sa taong matyagang sumama sa iyo. Ronnie, maraming salamat sa iyo. Ngayon nakakita ka na. Mabuting wag mo munang pwesahin. Ronnie, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Kundi dahil sa'yo. Hindi ko lang kung saan ako pupunta. Shh. Mamaya na yung kwentuhan to. Magpahinga ka muna. Para naman gumaling ka kaagad, ha? Ito ang sayo. At ito naman ang sayo. Hindi ko naman kaarawan ah. Parang magaganda ito ah. Hindi ka na dapat nag-abala. Oo, walang kaso sa akin. Sige, buksan mo na yan. Alam mo, hindi mo talaga ako matitigilan. Wow! Uy! Ang ganda-ganda. Saktong-sakto sa akin, oh. Ano mo, Esther? Subukan mo isukat para makita mo. Okay ba yon? Oo, okay na okay. Thank you, ah. Sandali lang, ah. Sige, susukat ko na, ah. Bakit, Flora? Hindi ko rin alam. Siguro rin, hindi ako marunong tumanggap ng regalo mo. Flora naman, it's okay. Ha? It's okay. Ang galing. Napakagandang eksena. Flora, mama ko. Magandang araw po. Hello po. Anong kinaganda ng araw? At nagpabili ka pa talaga ng bestida sa anak ko. Talagang oportunista ka, no? Mama, please. Ngayon nakikita mong galante ang anak ko. Mama, ako ang may gusto nito. Walang kinalaman si Flora dito. Wala? Napakagago mo naman para hindi umalamang hinuhututan ka ng babaeng yan. Nagkakamali kayo, Mama. Flora is not what you think she is. Gusto kong malaman niyo na iniibig ko siya. At makahanda akong pakasalan siya anumang oras. Ano? Hindi kaya nagayo mo ka ng gold digger na yan? Napaka-ambisyosa mo rin naman. Hindi mo na naisip na langit at lupa agwat yun ang aking anak? Hindi ka na nakutsa sa iyong sarili. Ma, utang maloob. Tumigil na kayo, please. Kay kapal na mukha ng negrang to. Pangit. Mama, pag hindi ninyo tinigilan si Flora, lalayas ako. At hindi nyo na ako makikita kailanman.
Huwag yung ito ah. Darling, ano ba naman piyestang-piyesta eh? Samba ko lang pa. Anak, walang mangyayari sa iyo. Kung magmumukmo ka lamang dyan, halika na. At inaasahan ng ating mga kanayo, nasasali ka sa kanilang programa. Huwag na ko, inay. Wala ako sa kondisyon kumanta ngayon eh. Total, marami naman ko silang panahon na umanganta. Dario, sandali nga. Bakit ba kailangan pahirapan mong yung sarili? Kung talagang ayaw na sa'yo si Flora, di kalimutan mo na. Kung magagawa ko lamang ni Nay, ay ginawa ko na. Ngunit pinakaiibig ko siya at hindi ko siya maaaring kalimutan kailanman. Anong hindi mo magagawa? Nakita mo na makakilala lamang ng mayaman ay hindi ka na naalala. Naku, at yun namang Abuela, nang gagalain sa halip na pangaralan ng apo, ay kinukonsinti pa. Paano? Makwarta yata ang tigamay nila. Hoy, Clara! Ako yata ang pinagpaparinggan mo. Ay, di ko masasabi. Hindi ba talaga naman nasilaw nga po sa salpet? Kaya wala nang kakilang tao? Inay, hindi mo na kayo pabigla-bigla. Baka may karamdaman lang si Flora. So, sige, ikinagalang ko yung katandaan pero huwag mo kong gagalitin. Tama na yan. Maaari ho ba? Tigilan niyo yung pag-aaway niyo. Nakakaya ho kayo dito sa mga kapitbahay eh. Nakita mo rin. Sakatan sila mga po. Pati anak ko yung naligalig. Ay, naku! Huwag kang bintang ng bintang na hindi mo napapatunayan. Pagkamani, baligid ng bastong mo. Ate? Ate, magaling ka na ba? Oo. Ate, na pala si Lola Belay. Salamat sa Diyos at nakakakita ka na. Oh, ngayon pa ba kayo iyak kung kailan magaling na ako? Magandang araw lahat. Gandang araw naman. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Anong gusto pa kamatay ang sinasabi mo? Puro ka. Nagbibiro lang mo eh. Nandun ako sa bukid. Sandali lang ho. Pupuntahan ko muna si Dario. I'm sorry, Rani. Ay. Adikto rin ako mamatay sa pagkain. Narito ang aking pag-ibig. Napakabuting sa akin. At alam ko, tapat ang pag-ibig mo sa akin. Dahil dyan ay maaari akong makasal sa'yo. Bilang pagtanaw ng utang na loob. But it will be unfair, di ba? Pakakasal ako sa iyo, gayong ibang lalaki iniibig ko. I understand, Flora. Wala kang dapat alalahanin. Talagang ganyan ang buhay. Hindi lahat ng maibigan mo ay maaari mong makamit.
Sana maging maligaya kayo. Napakadakila, Rani. Hindi ko malilimot kailanman ang mga kabutihang ginawa mo sa akin. Idadalangin ko na sana'y makatagpo ka ng ibang babae. Lalo karapat-dapat. Halika muna sa bahay na makapagpahinga ka. Ipaghahanda tuloy kita ng merienda. Baka nagutom ka sa biyahe. Huwag na, busog pa ako eh. Ang mabuti pa ay manood tayo doon sa fiesta. Okay? Okay, kung yan ang gusto mo eh. Andiyan, sila na pala. Ay, salamat. Tapos din ang bakbakan ng matatanda. Kung ako'y iibig, tunay kong umibig, kahit anong higpit, magpahanggang langit, pagkat ang nais ko ay lumigayang tunay. Sa pagsuyo kong dalisay, kahit libong dosa ang aking sasapitin, pag-ibig ko'y ikaw pa rin. Kung ako'y iibig, tunay kong umibig, kahit anong higpit, magpahanggang langit, pagkat ang nais ko ay lumigayang tunay. Sa pagsuyo kong dalisay, kahit libong dosa ang aking sasapitin, pag-ibig ko'y ikaw pa rin. Kung ako'y iibig, tunay kong umibig, kahit anong higpit, magpahanggang langit, pagkat ang nais ko ay lumigayang tunay. Sa pagsuyo kong dalisay, kahit libong dosa ang aking sasabi, pag-ibig ko'y ikaw pa rin. Kung ako'y umibig, magpahanggang langit, tunay ang pag-ibig sa aking dibdib. Mabuti pa ikaw. Lagi tapat sa akin. Hindi mo ako pinagpapalit kahit kanino. Sayang. Hindi ka pa naging tao. O kaya ako na naging... Tayo pa ang naging magkapalan. Siguro ang saya natin. Pero, kasalanan ko rin eh. Kasi, napakatanga ko. Talagang tanga ka. Kung higit mo pang mamahalin ng iyong kalabakin. Flora. Nakakakita ka na. Anong ginagawa mo rito? Baka mapagalitan ka na magiging mister mo. Kung mabuti pa bumalik ka na sa kanya. Yan yung dahilan kung bakit ako narito eh. At kapag hindi mo ako pinansin,
ay talagang ipagpapalit kita sa isang kalabaw. Ang ibig mong sabihin ay, hindi kayo ni... Hindi? Si Dario? Eh, siya na susunod na kakanta. Ata, pati nga si Flora ay nawawala. Ata, Lola, ay naman sila. Hayan si Aling Clara. Mukhang galit yata ang nanay mo eh. Hindi. Malamang nag-aalala lang yan dahil kung natin sunod na kakanta. Tayo na. Ang buhay ng isang binata ay laging lipos ng tuwa. Sa pag-ibig ay manaya, siya'y nakakapili ng gusto. Ang buhay ng isang binata ay laging lipos ng tuwa. Sa pag-ibig ay malaya, siya'y nakakapili ng gusto niya. Sa kasayahan at sa pasyalan ay piyong hindi mo mauunahan. Ngunit ang ayaw mapag-usapan ang tungkol sa kasalan. Ang buhay ng isang binata ay laging lipos ng tuwa. Sa pag-ibig ay malaya, ay nakakapili ng gusto niya. Iiwasan ko muna ang mag-asawa, pagkat nais kong ang buhay ko'y humaba. Ang buhay ng isang binata ay laging lipos ng tuwa. Sa pag-ibig ay malaya, siya'y nakakapili ng gusto niya. Ako ay may pinsan, siya ay taga-San Juan. Batang-bata pa pagkat 15 anyos lang. Ngunit kay agang na marcha sa simbahan, ang pinsan ko nga'y mukha ng damatan. Ang buhay ng isang binata ay laging lipos ng tuwa. Sa pag-ibig ay malaya, siya'y nakakapili ng gustong mutya. Maraming salamat po. Rani, ang iyong mama. Bakit kaya siya naparito? Sabihin dito pagagawa ng skandalong mama ni Ronnie. Naku, huwag siyang gagawa dito ng gulo. Pag hindi naghalo ang balat sa dinalupan, ewan ko na. Sandali lang, Flora. Ronnie. Mama, Huwag siya magkakamali ng kilos. Ulo ko siya. Bakit hindi pinadito ng pwesto ng pwesto? Sino ba ang gagawa ng gulo iyan? Aba, nagpunta kami dito upang magpamiesta. Siguro naman hindi makakadagdag ang dalawang bisita. Oh, mapait naman pala eh. Akala ko ba kakasa? Manang lintik. Pilit mo pa pumunta rito. Ayos na lahat. Wala ka nang alalahanin pa. Di ba, Emma? Oo, iho. Nakilala ko ang aking pagkakamali.
Kaya ako nagpunta dito para humingi ng tawad sa inyo. Flora, ikaw na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Nabigla lang ako sa nangyari sa ospital. Maaari ba kalimutan mo na ang nangyari? Patawarin mo na ako. Wala ko kayong dapat hihingi ng tawad. Naunawaan ko na kayo isang ina. Napamalasakit lamang sa kanyang anak. Maraming salamat. Ikaw nga palang karapat-dapat sa akin. Nagkakamali ko kayo, Papa. Malapit na kasal si Flora kay Dario. Siya ho yung Juan. Siya ho si Esther. Paano ba lahat? Eh di ayos na pala tayo. Eh, paano pa? Yan ang gusto ng mga bata eh. Eh di may bago na tayong kalaban ngayon ng panghingi. Paggingi? Ano yun? Hindi ako marunong nun ah. Kamo pala eh, akong bakla sa'yo. Yan ang gusto namin kalaban, yung hindi marunong. Ano pala eh, masarap na rin. Ako, nakakuha na naman ang biktima ang mga pampera. Wow!